nagpapasalamat Si Risa kasi nga, talaga, gusto niya talaga ako maging senador, ano? Pinasisikat niya ako. Ay, by the way, congratulations. Ang balita ko ay hindi daw nagtagumpay ang pagpapaalis kay Eden Santos sa Malacanang Ayan. press corps dahil nanindigan. Nanindigan. Tinawag mo ba? Ang Tinawag mo? Malacanang press corps na wag tanggalin. At Oo buti naman, naman. tinatablan din pala ng hiya paminsan-minsan ang Malacanang. Ay, yun, at least hindi lost cause. Opo. Hindi, ano lang po yun, kumbagay, balat sibuyas. Di ba? Dapat ang media hindi masyadong masakitin ang loob, ano? Di ba ganon? Sino balat sibuyas? Media pa naging balat sibuyas? Hindi po yung PCO natin. Hindi naman media yun eh. Medyas yun eh. Ewan ko lang kung gamit na Ala. medyas o sariwang medyas. Opo. Oh. Then sabihin, just listen sa mga komentaryo. Huwag nilang isipin na binubuli sila. Kung mali man yung sinabi ng ibang tao, take it and then magpaliwanag sila. Oo, kaya malayong malayo ako, natatawa ako sinasabi nung mga... Ito, hindi, naalala ko lang. Ay, by the way, sa isang survey Yan. na isinagawa, ito, ng Social Weather Station. Ito, ang may gusto sa impeachment complaint ay 32% ng mga Pilipino. Oh. Yan. Ngunit ang ayaw, Syempre, yung... sabi nila ayaw ay Ayaw. 42%. Oh, okay. Mas marami ang ayaw sa hindi. Opo. Yung iba, undecided. Undecided. Kasi hindi nila maintindihan si Claire Castro. Kaya undecided sila. Huwag kasi kayong makinig na sa Malacanang briefing. Alam nyo, ang suspecha ko, eto hindi naman sa malisyoso tayo. Suspecha ko ang nagpopondo dyan kay Atty. Castro. Huwag naman siyang magagalit at sinasabi ko ganito o ganun siya, no? Palagi conspiracy yan Doon sa Tylenol, sa Aspilet. Oo, kasi sasakit ang ulo mo Siyempre, pag sumakit na ang ulo mo, bibili ka ng gamot, yung mga mefenamic acid, di ba? Biogesic. O palagay ko, sila may pakana kung bakit by briefing ang Malacanang. Para sumakit ang ulo ng mga tao, bumili ng gamot. Lumakas ang sales nila. Oo. So, lamang po ng 10% ang ayaw sa impeachment kesa sa may gusto. Pero sabi naman nila, wala daw silang pakialam. Hindi naman ako nagugulat. Kailan naman ba naman kayo nagkaroon ng pakialam sa gusto ng taong bayan? Ang Pangulo nga natin, di ba, yung latest survey, 8 out of 10 walang tiwala sa kanya. At actually, yun ang problema Hindi ko alam kung bakit paano ba namang hindi mawawala ng tiwala sa Pangulo? Sasabihin niya, ako walang kinalaman sa impeachment, pero yung kanyang spokesman comment tungkol sa impeachment. Pinagtatanggol pa. Binabatikos pa yung mga nagkikriticize sa impeachment. Pati si Senator Zubiri pinapatulan. Bago sasabihin niya wala siyang pakialam, bakit nakikialam yung spokesman mo? Ibig sabihin, solo ni Atty. Claire yung sinasabi niya. Hindi pwede Galing yun. sa kanya yun. When you're a spokesman, you speak for your principal. Hindi mo lalagyan ng opinion. Kaya hindi ka dapat nagba-vlog, etc. Kung ano-ano. Opo. Ako, hindi bale kasi kinlaro ko, I speak for PDP pagdating lamang sa impeachment. Lang. Pagdating sa ibang bagay, opinion ko yun. Wala lang personal. Pero si Atty. Castro, walang qualification yung pagka-spokesman niya. Di ba? Pag spokesman ka ng presidente, lahat ng sinasabi mo, yun ang dapat opinyon ng presidente. Galing sa presidente. Oo, natatandaan mo noon, noong spokesman si Harry Roque, may sinabi siya tungkol sa personal na kaso niya na akong kalaban niya. Gusto daw ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya, dapat daw ay makulong agad si Governor Reyes. May isang kasong ganon, Governor Reyes ng Palawan. Sabi ko, Harry, siguraduhin mo muna na yan talagang sinabi ni Duterte. Baka sinasabi mo lang yan kasi ikaw ang kalaban. Ikaw ang abogado nung kalaban ni Governor Reyes. Klaruhin mo yan,
ko, hindi, graft yan. Ginagamit mo yung So, ano posisyon nangyari, mo. sir? Ay, wala. Sabi niya, ganito, ganon. Ewan ko. Umangat yata yung pinuka ni Harry, nung... Anyway, ganun pa man, bagamat may mga hidwaan kami niyan nung nakaraan ni Harry Roque, hindi ko pa rin gusto yung ginagawa sa kanyang pagpe-persecute. Hindi tama Opo. yung ginagawa sa kanya. And I stand with him dyan sa pakikipaglaban niya sa persecution niya. Yan. Oo, nakakatakot na nga mag-comment ngayon eh. Sabi ng mga netizen. Bakit matatakot ka? Eh kasi daw, meron daw katapat na demanda. Ano ba Hindi yun? pwede yun. Alam nyo, Mm. ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan nyo rin yung demanda. Opo. Unang-una, di ba sinabi ko nga kay Rizon Tiveros, i-demanda mo ko. Opo. Bakit ko siya hinamon? Bakit nga ba? Totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo namang may video, di ba ka? Oo. Oh. At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Aayaan mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Risa Ontiveros for what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging pangulo sapagkat hindi niya kaya na kinikriticize siya. Si Pangulong Duterte, wala namang idinimanda yun eh. Wala. Na kahit sino for libel. Oh, wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi lang mga Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat sibuyas. Ayun. Bago, number 2, kengkoy pa tong si Risa. Eto ha, para sabihin ko sa iyo kung gaano ka kengkoy itong taong ito. Di ba? Siya yung tinuligsa. Siya yung kinriticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya ron sa Senado. Eto pa sinabi niya, ayon sa GMA News Online. Sabi ni Rizon Tiveros, and I quote, "Yang video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan." Unquote. Okay, Risa. Ang daming senador hindi naman nagdidemanda ng libel. Bakit sinama mo yung Senado? Yun Number 2, ikaw ang ini-criticize. Bakit sinama mo yung Senado? Ba't nagtago ka sa likod ng Senado? Insecure match? Number 3, di ba sinabi mo kay Attorney Reginald Tongol, bakit mo you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Attorney Tongol Okay. na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mo hindi papayag ang Senado dyan? Wala man naman nagsasabing ibang senador kundi Wala ikaw na na. hindi sila payag eh. Rizon Tiveros, you also do not speak for the Senate. Bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Rizon Tiveros. Cannot take criticism? Bengatibo ka? Totoo naman may video? Totoo namang may kidnapping case ka dati o magtitistigo si Jing Paras. Totoo namang may demanda ka dahil dun sa witness tampering sa Farmally. Uulitin ko rito. Hala. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga dun sa A Few Good Men, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth. Bakit ka ibobotong presidente kung ganyan ka? At importante po na tinatalakay yang karakter mo because you are a public figure. Importante dahil gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo. That is why there's freedom of speech. That is why there's freedom of the press. Doon nagkamali yung advisor niya. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Maghaharap kami sa hukuman. Wala sa Senado. Opo. Wala. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Wala kang parliamentary immunity niyan!
nasa hukuman ka, baby! Attorney, parang nakamana ka kay Attorney Espicio. Yo, mundo ko yan, baby! Tatlong taon ako nasa hukuman, baby! Hindi mo ako pwedeng pakontem dyan, baby! Mga kaibigan, masaya lang po si Attorney. Oh. Yan. Dahil maaga siya Naku, dumating. siya ay pumasok sa patibong! Grabe, Isa pa, evil laughter. Ayan. Para lang pelikula no? Ayun, ganda. Nakita kita, Attorney, dito. Pasensya na. Well, anyway, marami pong nagpapasalamat. Si Risa kasi nga- talaga, Gusto niya talaga ako maging senador, Pinasisikat niya ako. Mahirap yan, Sakit mahirap. ng tiyan ko. Attorney, mahirap na trabaho yan. Alam mo, parang mas inspirado kung magkomentaryo pagka Mahirap naka na Dennis trabaho Antinor yan. Pink ako. Oo, di ba? Yun ang tawag siguro dito sa DWIC. Ayan. The Dennis Antinor Pink. Ay, nako. Anyway, Ayan. speaking of which, Okay. speaking of which, eto sa patuloy nilang paninira kay Sarah at sa patuloy nilang pagpapaangat sa sarili nila, alam mo ba ang naging resulta, Ma'am Jubes? Ano po yun? Wala Wala, eto. Kasi ito yung latest. Lalong disgrasya. Are ang latest survey, Survey, okay. from Tangiers. Yan, sample size 2,000. Apo. Yan, margin of error 2% plus Ala. minus 2028 Presidential Preferential Survey June 20 to 2022. Hello. Yan. From, nakang haba na na. Grabe Ang number 9 na gusto ng Pilipino na maging Pangulo Aha. ay si, drum roll please, Amy Marcos, 1%. 1%. Masyadong mababa si Senator Marcos. Uulitin ko sa mga hindi nakakuha, masyadong mababa yung rate. Si ano, Amy. si ate, si Manang. pero loves ko yan, loves ko yan. Mabait naman yan. Number 8, Okay. 1% and 1%. Opo. Robin Padilla. Wow. Pumasok sa 8, ha? Number 8. Okay. Number 7. Na may 3%. 3% nomás. Si Senor. Si Cheese Escudero. Wow. Same. Meron namang 3%. Ang ating kaibigan, si Risa Ontiveros. Oh, yeah. Eto. Ang number 5. Si Ispekir Martin Romualdez. Yan. Okay. Number 4. Sa 9%. Rafi Tulfo. Wow. Ayos sila. O number 3. Sa 13%. Bongo. Ayos. Yan. Number 2. Sa 19%. At mayor ng Naga, kagagaling ko lang doon, baha. Ala, sayang. Lenny Robredo. Number 19%. Opo. Lenny Robredo. O yan. Huwag na natin lagyan ng echo yun. Di magandang. Parang ano lang, isusu. Isususu. At number 1 na may 35%. Kaya laging gustong ibahin. Walang iba kundi si Sara Duterte. Hindi malaman kung saan dapat tanggalan ng Pero, Tony. ng echo yung Robredo. Kaya Duterte. Ayun. Mahirap. Alam mo ba na mas malaki pa itong isang kandidato kaysa kay Rafi, kay Speaker, kay Risa, kay Cheese, kay Robin at kay Marcos. Eto, pag kumandidato to, maganda-gandang tsansa nito. Sino po? Si Undecided, Sino kaya to? 10% eh.
Undecided. Si undecided. Okay, marami yan, sir. Amerikano kaya to? Siguro. Baka I think may, so. may lahi to kasi yung apelyido niya iba, undecided. Undecided. Okay. So, ibig sabihin po ay sa kabila ng paggigiba nila, Lalo ay umaangat. oh, hindi natitinag. Ayun. Kasi alam nyo, kitang-kita po kayo, you are doing everything wrong. Pero okay po. Okay lang yan, ha? Kasi, sabi nga nila, every cloud has a silver lining. O, di ba? Yan ang sabi ni Pangulong Marcos, di ba? Okay. Kasi di ba sabi niya, bagay na bagay dito sa atin ang solar. O. Kasi, kahit umulan, may araw pa rin. Ganun pa siya. Talaga, sir. Ikaw talaga. Kasi Artista ka dati niya talaga. yun! Nasa YouTube, hanapin mo! Hindi, artista ka talaga. Kitang kuwang-kuha mo eh. Ikaw talaga. Kaya sige. kahapon, di ba, bumabagyo? Opo. Tinitingnan ko eh. Pero walang araw eh. Oh, yung Ano kaya ikaw tayo? naman. Hindi, sabi niya eh! Bakit kayo hindi maniniwala Sa sa bahay Pangulo? namin, bagyo. Hindi, baka naman natatago lang sa mga ulap na maitim. Oo. Ganun. Pero tama naman, may araw pa rin. Hindi naman nawawala yung araw eh. Nasa May solar liwanag. system yun eh. Nasa solar system yung araw eh. Opo. Oo, lagi may Opo. araw. O, di ba? Mahirap talaga. Oo. Talagang matalino ka. Sa susunod, sasabihin na ni Pangulo, kahit gabi, may araw pa rin. Ay, hindi nag... Ang sasabihin naman natin sa administrasyon na to, ha, kayong lahat, may araw din kayo.